specifically sa doctrine ng justification. Tulungan niyo ako, Panginoon, at lahat ng makapakinig nito at kayo nawa ang mag-glorify sa lahat. In Jesus' precious name we pray. Amen. Kayo po ay magsiupo na at patuloy tayong basahin muli ang Galatians 2 verse number 16. Sabi ng salita ng Panginoon dito that knowing that a man is not justified by the works of the law. Okay, very clear po yan. Very clear po yan na hindi na po sa law tayo ma-justified. Bagkos, ano po ang basis natin? But by the faith of Jesus Christ. So, ang doctrine ng justification ay dalawang kuan po yan. Dalawang parte. Una, principle. Mga prinsipyo na kung saan na-discuss na natin yung una, mga definition at dispensational view. Kaya, pagkatapos nito, after sa mga principle na ating ma-discuss ay atin namang subaybayan kung ano ang application sa doktrina nito sa ating pamumuhay. Amen? Hindi pwede nga doktrina lang at pagkatapos hindi natin ipamuhay. Gaya ng sinabi nila, hindi pwede sa isip lang. Ilagay natin din, ilabas sa manner natin. So, not all in the mind, but also it will be in the manner sa ating buhay mo. So, we had thorough discussion doon sa definition. Kung i-review natin, kaya number 3, ang ating pagtuunan ng pansin doon sa dulo ay 2 aspect of justification. Okay, so for review sake, ay baybayin natin muli yung definition, act of justifying, as showing to be just or conformable to the law. The court listened to the evidence and arguments in justification of the prisoner's conduct, according to Noah's Webster 1828. So makita natin dito na ang second is remission of sin or absolution from guilt and punishment, or an act of a free grace by which God pardons the sinner and accept him as righteous. So sa atin na panahon, New Testament, bakit tayo righteous at tinanggap tayo ng Diyos na bilang matuwid? Dahil merong inimpute ang Diyos na atonement, no? Inatone tayo sa Panginoong Hesukristo. No? In related din sa Noah's Webster 1828 po yan. Then another review of that is, in order to be justified, a person must be given a righteousness equivalent to God's perfect righteousness. In the age of grace, sa panahon natin ngayon, kaninong righteousness? The Lord Jesus Christ share His perfect righteousness with the believer. Tayo po, through the area of imputation. So, inimpute sa atin ang katwiran at kalinisan kung saan hindi kaya po nating gampanan. Hindi natin kaya kahit ano pang religion natin. Amen? Kahit baptist ka pa, since birth. No, Kuya Joboy? Hindi ka matuwid sa harapan ng Diyos. Wala ni isa. There is none righteous, no, not one. There is none that seeketh after God, no, not one. Jews or Gentile are the same. All are guilty before God. Bakit? Jesus Christ died already. Pero before Christ died, ano nangyari? The Israelites, the people of God, ay meron silang law. God gave them the law para sila po ay matuwid sa harapan ng Diyos. If, may if pa rin, if they will do kung anong gusto ng Panginoon according sa law. Pero nung namatay na si Jesus, anong nangyari sa Romans 10 verse 5? Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So napasa atin ang katwiran, kalinisan, matuwid na tayo sa harapan ng Diyos dahil naniwala tayo sa gospel of His Son. Amen? Gospel of Christ. So ang gospel ni Kristo, Romans 1:17, therein is the righteousness of God. So meron itong katwiran na naibigay sa atin. Kaya yun po ang definition. Ngayon naman, pangalawang principle, not only a definition but tiningnan natin kung ano ba ang doktrina ng justification in view ng dispensation. So tiningnan natin, in the plan of God, makita natin yung timeline, na basic timeline, cross po ang center nito. Merong from the time ng beginning, then time ng end, then declare na sa Bible, God's timeline po yan. He laid out
in a semi-chronological order from the beginning to the end, then it helps more us easily visualize ang Bible, the chronology of events related to the books of the Bible. So makita natin dito yung center is cross, then alam na natin yung boundary agad na the cross makes the difference. It is the message signifies there is that Old Testament, there is that New Testament. So makita natin dito yung ating panahon na kung saan tayo namuhay, wala pa, inaantay pa natin yung pagdadating ng ating Panginoon, which is the catching out, the rapture of the church. So, from the red, which is the cross, to the blue, which is the sky, yun po ang ating timeline. So, yan po ang justification by grace through faith. Amen? Diyan natin kinuha yung perspective ng Panginoon. Pero one day, pagdating ng Panginoon sa alapaap, ma-resume ng Diyos ang plano niya sa Israel, then babalik din siya for the nation of Israel, touchdown doon sa Mount of Olive. So makita natin doon, iba din yun ang view ng justification nila. At sa millennium, lalo na. So tatlo yun, before the cross, our time, which is ang ating boundary, cross, then rapture, yun yung boundary natin. Then pagka mawala na tayo, iba na naman ang way of justifying a people. No? Kasi hindi pwede silang mapawalang sala, mapatawad lang na ganun-ganun lang. Hindi sila mag-endure to the end. Amen? The same shall be saved. So, ganun dapat ang magiging timeline at view natin. No? Kung dapat ang alam natin kung saan tayo inilagay ng Diyos. Amen? Hindi tayo nilagay dyan. Hindi din tayo nilagay dito sa panahon ng earthly ministry ni Jesus Christ. Hindi din tayo niyan. Dahil si Kristo ay nabuhay namang muli na. Tapos na po. Amen? At kaya, saan tayo? Diyan tayo sa panahon na yan. Amen? Diyan tayo inilagay ng Panginoon sa ating panahon mismo. Hindi din tayo dito sa future na which is tribulation. Sa timeline ng Diyos. Hindi tayo napawalang sala dahil nag-endure tayo sa end or nagpatuloy tayo hanggang wakas. Kundi napawalang sala tayo sa dugo lamang ng Panginoon na wala tayong kinontribute ni isa kasi wala naman pong tinatawag na nagluluto sa atin or sinabi ng tribulation na hindi ka makakain kung wala kang tatak 666. Wala namang ganun na sa ating panahon. Kung mayroon man during pandemic, false prophet po yun na sinabi na ang vaccine daw ay 666. Huwag kayong maniwala. No? So, hindi pa po na-rapture out ang mga body of Christ. Kaya hindi po tayo doon na-locate nor sa millennium. Isa sa mga dapat natin ang tandaan, may isa akong natutunan sa Bohol, ay hindi ibig sabihin na ang body of Christ ay mga tagalangit or panglangit na mga nilikha. No? Tayo ay panglangit naman, nakaupo na sa langit. Mayroon tayong citizenship na langit. Ang visa natin approved sa Panginoon. Hindi tayo nagbayad. Wala na tayong, kumbaga, denial. No? Ano ba ang nakapag-visa natin na tayo tagalangit na nung naniwala lang tayo? Ano ang witness? Ang banal na Espiritu, Ephesians 1:13. In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Sino pong witness? Holy Spirit. Romans 8:16. Ano sabi nito? The Spirit itself, capital S, bear it witness with our spirit, small s, that we are a children of God. Saan ba ang ating bahay? Pag anak sa Diyos, sabi ng Diyos, in my Father's house are many mansions. Amen? If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. So may bahay tayo sa langit. Amen? Taga-langit po ba kayo? Parang ayaw niyo ata. Amen? So, tayo po ay masaya when we all get to heaven. Amen? One of our favorite hymn, when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be. Amen? So, sa lupa, maraming check-up, Sister Marilyn. No? Maraming utang babayaran, maraming trabahong gagawin, Brother Imano, maraming lupang bungkalin, maraming damo na huwag tanggalin, ititrim lang. I-remind mo si Brother Bernin na manghiram tayo ng grass cutter. Yun. Brad, maraming damo na maganda tingnan kung trim. Di ba? So, dito sa lupa, ganun. Maraming alalahanin, bro.
Pero sa langit, wala na. Amen? No more tears, no more sun, no more sea. Kaya, ito sa isa sa mga ilagay nyo sa ating mga isipan, kahit tayo'y tagalangit, nalagyan tayo ng visa, nakaupo na tayo doon, nabigyan na tayo ng exit at ticket, eternal life, hindi ibig sabihin na hindi ka na ma-assign sa millennium. Kaya po? Kasi isa sa mga doktrina natin na rightly dividing the word of truth, hindi tayo extreme. No? Ang sabihin hindi extreme is ganito. Pwede i-move to the bro para ipakita ko sa inyo. Yan. 1 Thessalonians 4 verse number 17. No? While Brother Johnson is pamunta doon, 1 Thessalonians, while si Brother Johnson ay inaayos niya. Okay? Tingnan niyo po, 1 Thessalonians chapter 4, verse number 17. Okay. Pakibasa nga po. Ready? Go. Yun. So, I was hearing doon sa Bohol, isa sa mga natutunan ko din, 1 Thessalonians, yan, tama, whiteboard. Okay, 1 Thessalonians 4, verse number 17. Ang last phrase na ginamit dyan, after sa rapture, anong location niya? We ever be with? Oh, yun ang location niya. Yan, ito, wala na to. Mas maganda yung mga original na kan. Tawag doon, pen. Hindi na, disposable na to. Wala na to. Okay, ito, wala na. Hindi na pwede. Or, kung pwedeng lagyan ng ink, pwede naman. No? Pero wala eh. Mabilis mag-dry. No? Mabilis yung mag-dry. No? Ito. Ayan, with the Lord. So, ibig sabihin doon, yung location natin, after ma-rapture, saan tayo? Saan ba yung Lord na yan nakatira? Sa heaven, di ba? So, ibig sabihin, justified ba tayo by grace through faith? Sa panahon natin ngayon, doon kanina, sana yan bro? Yan, justified tayo dyan. Ngayon, saan tayo mag-reign? Sa langit. Doon tayo mag-reign sa langit kasi hindi naman tayo earthly creature. We are a heavenly creature. Part tayo sa body of Christ, iniluklok niya tayo sa kalangitan. Ngayon, isa sa mga dapat nating tandaan, hindi ibig sabihin na hindi na tayo babalik doon sa millennium na yan, ay wala ng karapatan ng Panginoon na iluklok na tayo doon hanggang noon. Hindi dapat ganon ang magiging mindset. Kasi, ang natutunan ko, kahit pa man na merong with the Lord dyan, na ang ating end location, nung tayo ay inangat na sa langit, sa rapture, do you still believe Christ is coming? Baka mamaya, at pagkay aangat na tayo doon, wala na ating problema dito sa lupa, angat na tayo doon. Pag angat doon, kasama na natin Panginoon. We will be caught up together with them, pero mabuhay muna ang mga nauna sa atin. Brother Noel, Pastor Efren, Brother Eric Buado, marami pang mga kaibigan ako na nauna pa sa atin, yung mga Sister Joy, anak mo bro, mauna. Then after nung mabuhay na sila, tayo din ma-change ang ating katawan, then aangat tayo together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So yun yung end location ng mga saints sa panahon ng Christianity since Christ died, buried, and rose again. Ngayon, do we have a capacity to control God's decision? No. Kasi sa plan ng Panginoon, ang 12 disciples, which is led by Peter, ay talagang pupunta sila sa millennium. Part of them, part of the body of Christ, ay mag-reign sa millennium. Nag-overrule kasi yung kanilang promise nung kapanahon na si Kristo ay nasa earthly ministry pa. Ano ba ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa earthly ministry nung hindi pa siya namatay? Kayo ay mag-reign sa akin, mag-judge sa nation ng Israel. Makakuan ka na. Kaya pala 12 din sila. Amen? Kasi 12 tribes of Israel ang magiging people of God at sila yung magiging mag-light sa Gentile, mangaral ng ating mga mahal sa buhay, yung naiwan sa tribulation at nakapag-endure sila. Ang mangaral sa kanila ng Kristo, sino? Yung tunay na saksi, yung 144,000. At sila na
maka-endure to the end, pagdarating ng Panginoon, sila ang mag-reign sa millennium. Then, yung mga 12 disciples na yung led by Peter, mag-reign sila doon. Though, sa panahon natin ngayon, ano ba tayo ngayon? Tribulation? Hindi po. Age ng church or grace period. Amen? So, sa grace period, part ang 12 apostles sa body of Christ. Pero, sa panahon na sila ay pupunta sa millennium, hindi din sabihin na sila lang or tayo din. No. Prerogative ng Panginoon. Pero sure, ang na-declare sa Bible, 12 disciples ay mag-reign doon sa millennium. Which is part sila sa body of Christ ngayon. Amen? Nauna na sila sa langit doon sa sila Apostle Peter, sila Matthew, sila Zacchaeus man. Kalimutan ko yung assignment pala. Kuya Joboy, memorize the 12 names of the disciple. No? Sila Bartolomeo, sila Thomas, no? Sila Thomas, sino pa? Sino pang nakaalala nyo yung mga 12 disipulo? Tadeus, Simon, sino pa? Mark, si John. So 12 yun sila. So sila yun, mga kapatid, ang nauna na sa langit, kasi ilang years ago na, at sila ibabalik. Do ang location ng body of Christ, anon? With the Lord. Saan? Sa langit. Pero hindi big sabihin sa millennium ay hindi na sila babalik. So gusto kong i-emphasize yan kasi baka tayo po ay ma-extreme. Na pag sinabing ang body of Christ, wala nang balikan, millennium na. Hindi na tayo babalik. No, prerogative ng Panginoon kung sino ang papuntahin niya dito. Amen? So God's disposal, kasi ang Diyos natin is sovereign, hari, whatever decision na gusto niya, na makapag-please sa Kanya, ginagawa niya yon. Amen? Tayo naman na subject niya, tayo naman na nagsinakupan niya, tayo ay susunod lamang kung anong gusto ng ating Panginoon. Kaya nga tinatawag Lord eh. Hindi lang Savior na personal na hindi tayo na mapunta sa impyerno, niligtas niya tayo, kundi Lord. Anong pangalan ni Jesus Christ? Lord and Savior Jesus Christ. So, yung sabihin doon, Savior and Lord, dalawa po ang kanyang title sa buhay natin. Tagapagligtas at Master din. Kaya sinusunod natin kung anong gusto niya. So, gusto ko mag-park doon para matatak sa inyong puso at isipan, hindi nyo na makalimutan na ibig sabihin doon, kahit pa man naligtas tayo sa biyaya at na-justify tayo sa biyaya at tagalangit tayo, hindi ibig sabihin sa millennium ay wala ng karapatan ng Panginoon na pwede kanyang papuntahin sa lupa. No? Sa earthly domain niya. So, diretso natin na mga diretso na natin. So, yan po ang timeline ng Panginoon. Which is, dyan po tayo, closer na sa ating end time. Hindi natin alam, wala pong sinong pwedeng magsabi na, bukas po, darating ng Panginoon, or makalawang araw, makalawang linggo. O, takbo ka na. Kung ako na magbigay sa iyo, Brother Parker, ng date, ay huwag ka na magsimba. Kasi false prophet na si Pastor. Amen? So, maraming ganon sa panahon ng year 2000. Sino sa inyo, noong 1999, then ilang taon na lang, magiging 2000 na. Maraming pastors, Brad, di ba bro, na nagdi-declare ng magbili ng mga sardinas, mga kandila, kay didilim daw ang mundo. Kasi ilang century na ang next century na. Y2K ang pangalan, no? Year of Y2K. So, akala nila, mayroong mga kababalaghang mangyari. So, mga pastor din, nagdi-declare sila ng mga any idea ng prophecy, pero wala po yan sa Bible. Ang ating panahon ay mystery. Behold, I show you a mystery. 1 Corinthians 15. Ano yon? The mystery of the rapture. Hindi po yan binigyan ng date, kundi secret po yan. Man. So kung secret, ano gagawin natin? Pag secret, hahanda tayo. Amen? Kung sino ang taong darating, anong oras darating, hindi natin alam. Pero darating. Pag ganyan ka ng sistema, anong gagawin mo? Maghahanda ka. Amen? Maghahanda ka kasi hindi mo alam kung anong oras dating pero darating daw eh. So, hahanda ka like sa division office. Darating, i-check yung ating school. Anong oras? Hindi natin alam. Pero coming na. Hindi natin alam, umaga ba't hapon ba? So, alam nyo, handa nyo na lahat. Amen? Na dapat reports. Ganon din ang ating buhay individual. Amen? Are we ready to face the Lord? Sana po ay ating buhay ay nakatuon kung saan dapat naglakad tayo kung anong gusto ng Panginoon. Kasi yun po ang kalooban ng Diyos na maglakad tayo kung ano ang gusto niya sa panahon natin ngayon
ay biyaya po tayo. So, hindi po tayo sapilitan kung anong gagawin natin, kundi biyaya din ang ating serbisyo dahil diyan po tayo nalagay kung saan tayo nananahan. No? Under grace po tayo, hindi under the law. So, yun po. Maraming verses, pero time is very limited. So, in view of that, ang justification na doktrina ating pinag-usapan, panahon sa dispensation ay before Christ died, ay prophecy nga, programa po yan. So, dapat meron kang personal na righteousness according sa law or according kung anong sinabi ng Diyos na dapat mong gawin. Example, James 2:21 or unahin din Romans 2:13. Unahin muna natin yung Romans 2:13. So sabi ng Bible sa Romans chapter 2, verse number 13, very clear po na verse na patungkol po siya sa justification, hindi po sa hindi po siya panampalataya. Very clear po yan sa verse 13. For that the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be. Yan. So, hindi yan testimonials justification. Sabi nga nila, hindi yan. At sabi nila nga, ikaw daw ay ganito, ganyan. No, nagbibigay po si Paul ng illustration na panahon ng Old Testament ay talagang they will do the law. They should do the law. According to that is written in the law. No, paano yung mga tao na hindi nakarinig? No, sabi ng verse 14, for when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law. Imagine nyo po, hindi naman sila ang recipient doon sa Mount Sinai nung binigay ng Panginoon ang Mosaic Law, 10 Commandments, dahil ang kausap ng Panginoon si Moises. Pero hintil ay gumagawa doon sa mga bagay na lista doon sa batas, pero hindi naman sila ang binigyan. Ano yon? Sabi ng Bible, do by nature contains, do the things contained in the law. These having not the law are a law unto themselves, which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or excusing one another. So, kuha niyo po natin, dapat may doers of the law. So, hindi yan ibig sabihin na Jew ka ay automatically sa Old Testament ay ikaw na ay tanggapin at ligtas ka na agad. Kasi sabi ng verse number, verse number 26, same chapter of Romans 2. Therefore, verse number 25 muna. 24. For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you. Sino yung you? Mga Hudyo. Kayo mismo ang kadahilanan na sila ay natisod. May batas nga kayo, hindi nyo naman sinusunod. Verse 25. For the circumcision verily profiteth, if thou keep the law. Alam niyo naman ang batas. Kayo naman mismo ang unang recipient nito. Kayo ang binigyan. Sabi niya, but if thou be a breaker of the law, ang iyong pagkahudyo, thy circumcision is made uncircumcision. Wala pong silbi. Kanya po, parang isang bisita. Tapos pumasok dito, Berean Baptist Church tayo, local church. Pero grabe, maaga, kumakanta na malakas. Tapos talagang hindi pa nga siya member, pagkay sinong gustong magpa-testimony, dito din. Tapos kung may mag-contribute, mga ilang buwan yata nag-atin siya, halimbawa lang hindi ko naman binibigyan ng example na tao. Example lang ito. Tag sinabing, hindi ito sa pilitan, sa member lang. Talagang kumuha ng isang basket, ibinigay din ang isa kanyang nasa kanya. Hindi naman natin inimbitahan na mag-contribute. Bakit siya na ganon? Kaya niyo po, at kayo na mismong local church member na kayo ang very supported sana sa mga anything na mga lahat ng anggulo nito, kayo pa mismo ang hindi na ginawa niya na hindi siya member. Kaya niyo po, kayo na member, hindi niyo nagawa. Ganon din nangyari sa Old Testament. Yung mga hintil na hindi naman sila recipient doon sa Mount Sinai, sa 10 Commandments, ginagawa nila ang mga bagay patungkol sa 10 Commandments. Pero yung binigyan ng 10 Commandments, hindi nila ginagawa. Kaya ganun na nangyari. Nabaliktad na tuloy. Amen? So, sino yung inutusan, hindi sumunod. At yung nakarinig lang na gustong gumawa, at hindi inutusan, siya ang gumawa. Yun ang irony. Ang tawag doon sa
figure of speech, the irony of situation. Therefore, verse 26, if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? Oh, of course, doon sa law, ganon, na-justified siya kasi doer siya, kahit wala pa siyang tuli. Sorry to say that, ganon ang term, di ba? Kahit hindi pa siya tuli, kasi bawat silang sa baby na boy, Asiel, ilang day ka na nasilang? Ilang day na si Asiel? Ilang day na siya since birth? Ha? 7. O bukas, Brad. Joey. Magdala kami ng labaha dyan. Tuliin na natin si Asiel. 8 days old ba? 8 days, ba? Yun ang Hudyo eh. No? So, tayo ng mga hintil na hindi ganun ang sistema na tinawag tayong hindi tuli, ay ginagawa natin dati sa Old Testament kung tayo nabuhay sa Old Testament. Halimbawa, ginagawa natin kung ano ang manner sa law, ay counted yun. Amen? Proselyte na pa sa atin yung righteousness. We are keeper and doers of the law. Yun po ang system ng Old Testament. Amen? Pero nung namatay na si Jesus, ano nangyari? Everything is banished. Everything is, lahat ng practices na makapagbigay sa'yo ng righteousness na ikaw ay tanggapin ng Diyos, hindi na po yung effective. Sabi ni Paul sa Romans chapter 10, verse number 1 to 3. Look at. Romans chapter 10, verses 1 to 3. Tinapos na po ng Panginoon ang sistema na yon. Noong siya po ay namatay sa krus, He finished that way, that system of work. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel that they might be saved. Ano ba ang gusto ng Panginoon para sa Israel in our time? Verse 2, for I bear them record that they have a zeal of God. Ano yung zeal na yon? Yes, meron silang zeal kasi nasa kanila yung batas na ibigay. Pero sa panahon ngayon, based po ba sa kaalaman ng Diyos? Hindi na po. Ano bang kaalaman ng Diyos ngayon? Namatay na ang anak niya. Verse number 3, for they being ignorant of God's righteousness. Hindi na po effective ang righteousness which is of the law. Natanggapin sila sa Diyos? Hindi yon. Kundi righteousness of God na without the law is manifested. Romans 3:19. Kaya kung basahin nyo yan, ignorante sila doon. Anong ginagawa nila? Kasi akala nila, the doers of the law shall be justified pa rin. Akala nila yon. Hindi na. Tapos na yon. Amen? Anong nangyari? Going about to establish their own righteousness and have not submitted themselves unto the righteousness of God. Paano nangyari na binago na ng Diyos at part nila ay naging ignorante sila? Verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So believing na lang, righteous ka na. Amen? Which is yun po ang in view of dispensation. Dati, Romans 2:13, doers of the law. Pero ngayon, believing. The one who died, ma-impute na sa'yo na righteous ka na. Yun ang discussion ni Brother JM nung last Wednesday, bro. Di ba? About the righteousness of God. In view ng justification, ay sa panahon na hindi pa namatay si Kristo, doers of the law shall be justified. No? James 2:21, ay makita natin doon, anong sabi ng James 2:21 mo din. Very clear po yan na akala ng mga pastors or any teacher na testimonial. No, hindi po. Sa view ng context mismo, the book of James is written to the 12 scattered abroad. No? Hindi naman ikaw Hudyo. Mga hintil naman tayo. At verse James 1:1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Sino po ang nagsulat? Si James. Sino ang sinusulatan? To the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. So, sila po ang recipient ng letter na ito. This is a general letter to those people na nag-scattered abroad, mga 12 tribes. So, ano ang topic? Panahon ng tribulation ito. Kaya verse number 16. 21 ng chapter 2. Look at. James 2:21, was not Abraham. Pakibasa nga po lahat. Ready? Go. Yan. Hindi na maintindihan ng iba, bakit ginamit ni Apostle Paul yung kanina sa Romans 4,
have your hand on the Romans 4, then on your hand in James 2. Wag nyong walain ang James 2:21, then back to Romans 4 verse number 5. Ano pong kaibahan na si Paul nagamit kay Abraham sa Romans 4 at si James na illustration sa James 2 verse number 5? Okay? Romans 4 verse number 5. But to him, verse 3 muna. For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. So naniwala siya sa Diyos. Oh? Anong naniwala siya nung sinabi ng Diyos na alis ka diyan sa iyong bayan, Ur of Chaldees, punta ka sa bayan o lupa na aking gusto kong puntahan mo, napunta na ang tinatawag na pagkamatuwid nung naniwala siya. Anong nangyari? Bakit siya naging natuwid? Kailan ito nangyari? Verse number 11. Verse number 10 muna. How was then reckon? Alam niyo yung word na reckon? Sino sa inyo naranasan nyo ng tumawag, Brother Dante, na wala kang load. Tapos tawag ka ng tawag, wala pala akong load. So, ang sabihin doon, inilagay mo sa isipan mo na akala mo na may load ka. Pero wala pala. Di ba? Ang ibig sabihin, yun ang fact. Pag hindi ka makaload, hindi ka makatawag. Di ba? Yun ang reckoning. Pag makaload ka na, pwede ka na makatawag. Gasolina, di ba? Sa motor or sa sasakyan. Pag hindi ka maggasolina, hindi ka din makaandar at maka-move. Very basic na illustration yan. Pero ito ang punto. Kailan ito na-reckon na siya ay matuwid? Sa illustration ni Pablo sa Romans 4. Siya ba ay siya bilang tinuli na? The answer is verse number 10, 11. When he was in circumcision or uncircumcision. Verse number 10 pala. Not in circumcision. Yun ang sagot. Ano? But in uncircumcision. So, hindi pa siya tinawag na ama ng bayan ng Israel. Ang tawag sa kanya is illustration pa natin. Ano tayo? Wala pang tuli. Are we a circumcised nation or a species? Not species, but a race of people. Yan ang term. We are not a circumcision, so to say, na tinawag tayo na race of people. Ano tayo? Uncircumcised people. So, illustration si Abraham sa atin. Dahil naniwala si Abraham sa panahon na siya ay hindi pa tinuli. So, bakit tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos? Dahil gaya ni Abraham na naniwala na siya'y palabasin doon sa bayan ng Ur of Chaldees at wala na siyang ginawa, kundi iniwan niya ang kaniyang tahanan at siya'y umalis sa kaniyang bayan ng Ur of Chaldees, pumunta siya land of Canaan. Anong tawag na sa kanya? Matuwid na tao. Ipinapataw sa kanya ang katwiran. Bakit? Siya lamang ay naniwala. Verse 11, and he received the sign of circumcision, a seal of righteousness, which faith he hath yet, being uncircumcised, that he might be the father of them that believe. Are you a believer? You could say that your father is Abraham, on the side na hindi pa siya tuli. Amen? Kaya pwede mo kantay, Father Abraham has many sons. Para ma-explain mo ang doktrina, i-explain mo, bakit ko ama si Abraham? Dahil illustration siya nung naniwala siyang hindi pa siya tuli. Amen? Very clear po ang Bible. Kaya verse number 24 and 25, nung namatay na si Jesus, na-impute sa atin. Kasi si Abraham, strong in the faith. Look at verse number 20. Verse number 19. Being not weak in the faith. Hindi siya weak, kundi strong. He considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God. Through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Amen? The test of one's faith, it's hard to endure. But Abraham's faith was so strong. God made an offer, His precious Son, sweet child of promise. Nakalimut na, rambol na ang lyrics.
Pero ito yung chorus, God has provided a lamb. Wag mong patayin ang iyong anak, Abraham, because I provided a lamb in behalf of your son. Yan ang point. So, ang ibig sabihin doon, Abraham was strong in the faith. Ganon din tayo, na tayo naniwala, no? Na strong na tayo dati, na lamon sa isang religiosity, pero nung nagbigay ang isang pastor or preacher ng kaligtasan, we get that strongly. At sabi niya, dito na ako. Kung may term na dito na ako nabuhay, dito na ako mamatay, ganun din ang ating sabihin. Amen? Dito na ako naligtas, dito na din ako mamamatay. Amen? Na tayo ay naniwala sa biyaya lang tayo naligtas. Amen? Hindi sa gawa. Sa gawa ni Kristo, naniwala lang tayo doon. Kaya sabi ng verse number 22, being persuaded that what He had promised, anong ipinangako ng Diyos, the Lord is able also to perform. Kaya alam niya, sinunod niya ang Diyos. Therefore, it was imputed to him, kay Abraham, for righteousness. Verse 23, now it was not written for his sake alone, that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses, and was raised again for our justification. Kaya tayo ay justified. Justified, no? I'm justified. I'm happy in Jesus today. Amen? So there is a statement na nagsasabi na justified, just if I never sin. Shallow po na isa sa mga argument na pwede nating magiging, hindi natin ma-explain, magiging shallow yon. Kasi hindi po magiging just if I never sin kung walang taon, walang person na hindi siya naging sakripisyo sa atin. Kung walang nagsakripisyo sa cross, hindi mangyari yung just if I've never sinned. Amen? There is somebody who paid a sin na hindi natin kayang bayaran, and that is the Lord Jesus Christ. At siya ang nabayaran ng kasalanan natin lahat. At siya na ngayon ay naging katwiran natin. Kaya matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Pero sa James 2, anong nangyari sa James 2? Anong nangyari sa James 2? Verse number 21. Kanina, yung paalisin na si Abraham sa bayan niya, naniwala siya sa Diyos, righteous siya agad, hindi pa siya tuli. Ngayon naman sa James 2, tinuli na siya dito. Dahil meron na siyang anak na si Isaac. At ang hiling ng Diyos, tinest siya ng Diyos, verse number 21, was not Abraham our father justified by works? Anong illustration ni James? When he had offered Isaac, his son, upon the altar. Ang ibig sabihin nito, he is the father of the Jewish people. Illustration yon na one day, pagkay mawala na ang body of Christ, nasa lapap, nasa langit na tayo, resume na po ang programa ng Panginoon sa bayan ng Israel, they need to do what Abraham did. Amen? Na hindi lang maniwala, hindi lang niwala na may Diyos. Kung ano ang instruction ng Diyos, magtiis hanggang sa wakas, kahit pugot ulo, kahit walang kain. Si Abraham nga inoffer nga ang Isaac niya, hindi niya lubos maisip yon. Dahil anak niya, isa-isang anak. Pero test yon sa atin. Yun yung panahon nila dati. I mean, panahon in the future pala. Amen? Kuha niyo po ako din. Nakuha niyo po ang punto ng tema ng tribulational books, pero marami tayong mga matutunan, practical thoughts sa Christian life, even in our time. Kasi buong Bible is profitable. Hindi po natin tanggalin. Pero dapat ang unang application pag magbabasa ng Bible, ano yon? Sino ang nagsusulat, kanino sinusulat, at ano ang gustong doktrina na matutunan sa panahon ng pagsusulat nito at epektibo ito sa anong dispensation. Pero after na makuha nyo na ang context, anong gagawin? Ano ang matutunan natin kay Abraham? Masunuring tao. Amen? Masunuring tao po ba kayo? Masunuring tao po ba ako? Masunuring tao po ba? Or anak ng Diyos kayo? Or even ako? Tayo? Musunod lang naman ako pag pagalitan eh. Di ba bro? Pag kayo susigaw na si Papa, gawin mo to! Diyan, sunod ka na agad. Sana mo tayo, dalawang klaseng command eh. Una, whisper command at shouted command. Amen? Saan kayo? Doon ka sa shouted command? Masanay ka sa tinatawag na terrorism.
No? Susunod ka lang kung may terror. Dalawang level, 3 levels eh. 3 levels. Una, sumunod ka dahil kailangan mo. Yan yung una. Kasi kailangan mo talaga. Ikaw hindi ka magsaing. Makakain kaya ka at mabubusog ka. Wala, di ba? Kailangan mo. Pero iba yung nagsaing na gusto mo. Hindi yung kailangan mo. Di ba, mga bata? Yung utusan, kailangan ko to kasi si papa ko to eh. Papa ko nag-utos eh. Si pastor to, nagagalit na to eh. Dapat sundin natin to. Hindi dapat. Number 2, ano pa? Ang pagsunod. Dahil natakot ka. Hindi lang kailangan, kundi natakot ka. So, ang tawag doon, yung isa, necessary factor. Yung pangalawa, fear factor. Takot ka. Baka ibagsak ka. Nag-ex ng kilay ni ma'am. Sunod na tayo. O, diba? Kasi aming teacher sa math dati, tyrant. O, tyrant yung teacher ng math. Sino sa inyo ang mga nagturo ng math dito? I think mga Sister Lynn, math yan. O. Hindi naman siya tyrant. Hindi naman siya tyrant. Di ba, Sister Lynn? Hindi naman tyrant. No? Hindi terror. Tyrant pa. Sumusunod na dyan tayo dahil natatakot. Sister Lynn, o. Dito tayo sa level 3. Sumusunod tayo dahil mahal niya natin ang nagsabi sa atin. Amen? Hindi dahil natakot tayo, hindi dahil kailangan, kundi sumusunod tayo dahil mahal natin ang Diyos. Ganon si Abraham. O, di ba? James 2, ano yung topic? Justification by works. Hindi pwede tanggalin yun na first application. Ang first application, kung magbabasa ng Bible, kung anong context. Tanggapin siya ng Diyos kung siya ay susunod sa pamagitan ng may gawin siya. Pero, practical sa Christianity sa panahon natin ngayon, Christian living, pwede kang matuto sa kanyang pagsunod. Amen? Kung anak ka ng Diyos sa panahon ng biyaya, susunod ka hindi dahil kailangan, hindi dahil natakot, kundi dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Mahal mo. Kahil namatay siya, minahal ka niya, kaya mahalin mo din siya. Kaya, mabted, dito tayo sa last, dito sa ating introduction lang yon. No? Dito na tayo sa 2 aspect of justification, which is, I'll give it in 8 minutes. No? Para next time, review naman yon. No? Ganun naman ang buhay natin eh. No? Hindi pwedeng walang review. So, ayan, 8 minutes kunin ko or more than konti, pero next time sa Wednesday, i-review natin yan. No? So, forgiveness, remission, taking away of believers' sin. Dalawang aspeto ng justification at bakit tinawag kang napawalang sala sa harapan ng Diyos, hindi ka na makasalanan, ang tawag sa iyo ay santo, ligtas, matuwid. Dahil tinanggal ng Diyos ang iyong maduming kasalanan. Anong kaibahan ng isang tao na nakalaya sa kulungan? Brother Bernie, naalala niyo yung sinabi ni kapatid ng mama ko, si Abet. 6 years siya sa kulungan dahil sa droga. At noong 1 year na siya, after that, malaya na siya, ay naghanap ng butas ang pulis at binugbog pa siya. Kung lalaban siya doon, mapapa-extend pa siya ng ilang years. Nagpabugbog na lang siya. Kaya dito, meron siyang bali dito sa kanyang buto. Kasi binugbog talaga siya ng saradong bugbog. Ang tawagan niya, Blackie. Itim siya, di ba? Tito ko siya, 40 years old. Ako, 42. Hindi ko pwedeng tawagin tito. Kaya pwede na lang Abet. Abet na lang. Bet. Parang naging ganun. Pero pag pagalang, hindi ko yung sabihin na utusan ko siya, whatever. Pero nandun yung galang ko sa kanya, yung salute. No? He is now taking care of my mother, whatever thing. So siya naging anak ng aking mama, yung kanyang bunsong kapatid. 16 kasi yung mama ko. Buti na lang namatay yung 4, 12 na lang. Namatay yung iba na maliit pa, hindi na lumaki, hindi na mabuti. I'm just making a statement, no? Ang sabihin doon, kinuha na ng Diyos, no? So, 12 sila ngayon. Buhay, 12. Damo, no? Ang damo sila. Ang bunso, yun si Abet. So, ngayon, napawalang sala na siya sa batas ng Pilipinas. 6 years in prison. Pero ang tanong, yung kanyang nature na pagiging makasalanan natanggal ba? Hindi po. Sa batas lang ng Pilipinas, napawalang sala ka dahil pinaglilingkuran mo kung ano ang sabi ng law. Ngayon, ang tanong, ang nature mo, makasalanan pa rin. Amen?
Lumabas ka nga sa kulungan, pero ikaw'y makasalanan pa rin. Pero sa atin, Ma'am Ted, ang kaibahan natin, typology ang kulungan sa impyerno because hell is a prison. Hindi tayo napunta doon dahil napawalang sala tayo. Hindi lang tayo napawalang sala at hindi tayo makulong sa impyerno. Tinanggal pa ang nature na pagiging makasalanan natin. Amen? If any man be in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17. Old things are passed away. Dati mong ikaw, Brother Marino, no? Na talagang kung biklon mo sa Bisaya pa, sapakan tayo. Nawala na yon. Napalitan na ng joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness. Against such there is no law. The fruit of the Spirit. Ipinalit na yon. Kasi tinanggal na ng Panginoon nung panahon na ikaw ay naniwala, ikaw ay nalinisan, na gaya na rin na si Kristo na pako, isinama na rin ng Panginoon ang kadumihan mo doon sa krus. Colossians 1:14 and Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Saan niya inilagay yung nature natin, yung kadumihan natin? You being dead in your sins. Verse number 14, blotting out the handwriting of ordinances. That was against us, which is contrary to us. Saan nilagay? Took it out of the way, nailing it to His cross. At hindi lang nagtapos doon ang ating mga kasalanan, blotting out the handwriting of ordinances, at inilagay doon yung mga against sa atin na hindi natin kayang gawin. Kundi, inilagay pa niya luklukan doon, sinunog doon sa impyerno. He purged our sins, no? Doon sa impyerno mismo, He cast our sin into the depths of the sea. Micah chapter 7 verse number 19. Kung hindi ako nagkakamali. Micah 7:19. So, makita natin doon, una, tinanggal niya ang kasalanan natin. Anong klaseng kasalanan? Let's define sin. Maraming kasalanan in a singular form. First is unbelief. Tinanggal niya yung unbelief natin. Tinanggal yung neglect. A sin of neglect. James chapter 4:17. Nineglect natin yung gospel nung tayo ay religyoso pa, akala natin, ligtas tayo dahil tayo ay naanib sa mga ganon. Ginawa natin, 4:17, bumisita tayo sa Magellan's Cross, bro, no? Daming mga tao doon na gumagawa ng mga wish doon sa Taoist temple. Akala nila yon, they neglect the gospel. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. That's a neglect. James 4:17. Romans chapter 14 verse 23, ang pagdadalawang isip. Romans 14:23. Yun po ang klaseng kasalanan. And he that doubteth is dumb if he eat, because he eateth not of faith. Whatsoever is not of faith is sin. Paano ba tayo naligtas? Sa pamagitan ng panampalataya. Ang ating dati gawa hindi panampalataya, di ba? Kasalanan yun. Tinanggal ng Diyos yun. Amen? Tinanggal ng Diyos yun. Ang lawlessness natin. First John 3:4, tinanggal ng Diyos yon. Lahat na yon, naipako na yon at na-impute na kay Kristo yon, naipataw na kay Kristo, kaya napako siya sa krus, at tayo ay naibigay sa atin ang kalinisan. First John chapter 3 verse number 4. Nandiyan na po kayo? Pakibasa nga po. Ready? Basa. Whosoever committed sin, transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Ano ba ang law effective para tayo maligtas? Is it the law of works or the law of faith? Law of faith. Ay dati tayong ayaw natin, pero hanggang nililigawan tayo ng Panginoon, hanggang ang preacher, si Pastor Efren, lahat ng mga pastors na nagpipreach sa atin, hanggang naintindihan natin at nag-birth yung understanding, at naniwala tayo. At sabi niya, thank God I'm saved. Amen? Natanggal, naipako, nawala yung lawlessness natin, nawala yung unrighteousness natin. 1 John 5:17. That's the definition of sin. Transgression of the law. Verse number 17, all unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. So, anong kahulugan ng sin? Lahat ng mga hindi matuwid. Ano ba ang mga bagay na pinagtuunan ng pansin mo dati? Na akala mo ligtas ka? Hindi yun katuwiran. Sino ang katuwiran? Si Kristo. Natanggal yung sin na yun. At napalit si Kristo. Amen? Hindi pa yan. Hindi yan sa singular lang.
Meron pang mga plural yan. Yan yung plural. Oh, evil thoughts, tinanggal ng Panginoon. Adultery, na kasalanan. Ang sabihin doon mo, Ted, kung meron kang bagay na ginawa, halimbawa, may adulterous act ka dati, hindi ka pa saved, wala na yun sa harapan ng Diyos. Hindi na yun naging count mo na adulterous ka. No. You are a saved person, saint, a child of God. Kasi napataw na sa iyo, tinanggal na yung tinatawag na sins na nasa iyo. Sin of adultery, hindi ka na kailangan mag-alay ng tupa. No? Hindi ka na kailangan batuhin ng mga bato. Kasi mga adulterous, caught in the act, papatayin yun eh. Bakit? Natanggal na sa iyo yun. It was taken away. Amen? Are you not glad? Amen? I'm glad na I'm saved. Amen? Ako'y justified. Tatanggal na yung fornication. Alam mo, misis ko yun. Sinabi ko sa kanya yon, ang mga past ko. Sinabi ko sa kanya na, bago ka mag-oo sa akin, sabay ganun, ano? Ito yung aking past. The resume of my past. Will you accept me as I am? So, yun. And the rest is history. Di ba? Andito naman ang misis ko, alam niya. So, kung anong nagawa ko dati, tanggal na yun, bro. Pero wag mong sabihin na, nakaranas ka pala niyan, pastor. Pwede ba akong tahakin ko din? Hindi yan excuse kung anong naranasan ko. Bakit, Mama Ted? You could be joyful while serving God, being saved, not experiencing those things. Amen? Hindi ka, wag mo nang sukatin ang kaligayahan dahil keso naranasan ko yon, mas maligaya ako dahil naranasan ko yon at hindi ka naranasan. No, hindi yon. Ang kasukatan sa kaligayahan is yung fruit ng Holy Spirit. Amen? Hindi yung karanasan mo. Brother Dante, no? Under the blood, yung magandang statement doon, na si Satan nagre-remind sa'yo at sabihin mo kay Satan, it's all under the blood. Pero hindi ibig sabihin na naranasan mo at hindi naranasan ni Diyos, hindi siya maligaya, mas maligaya kaysa kanya. No. The joy that we have in Christ is equal lahat. Bakit? Fruit ng Spirit yun. Amen? Eternal joy po yun, regardless of your experience. Pero nung ikaw na hindi ka pa na-save, yan ang mga buhay mo, natanggal na yan. Amen? It was taken away. Amen? You are not called an adulterous. Sana hindi ka din gagawa na. Kung anong save ka na ngayon, hindi ka nagagawa din. Di ba, bro? Hindi ka nagagawa kasi tinanggal na nga yan. Tanggal na rin yung murderer, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All those sins, not name it all, it was pardoned by the blood. It was pardoned. Kasi yung pardon na yon, it was taken away. Kasi pardon lang, hindi bisa na diniklara yung liberty na yon. Kasi pardon is a declaration of liberty. Hindi yon. Kundi natanggal pa yon. Ang lahat ng makapaghadlang sa iyo na tinawag ka na bagong tao. Meron na tinatawag na nature na hindi kaya mong pwedeng i-produce. Kaninong nature yon? Na natanggal na lahat ng kasalanan? Nature ng Diyos na pa sa'yo. Are you saved? May bago ka ng nature. Ang tawag doon ay nature that is na-pardon na, bagong tao. Yun yung past mo kanina. Tanggal na yung lahat. Lahat na. Walang Diyos dati, ngayon meron na. Malayo ka sa Diyos, ngayon malapit ka na. Ikaw estranghero sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, lahat ng pangako ng Diyos napasayo kay Kristo. Yun po, no? It was taken away sa pardon ng Panginoon because it was forgiven, remitted to Christ, taken away because Christ died at the cross. Now, during our present time, purity because of the grace of God. Amen? Hindi ibig sabihin na ikaw ay saved ngayon without work, grace. Ibig sabihin, i-maintain mo by work? Hindi yon. Ang nag-maintain na ikaw ay ligtas pa rin, kahit pa man nakamali ka bilang ligtas, ay sino po? The one who stand in the behalf of you as Christian doon sa court of heaven. Sino yon? Jesus the lawyer. Amen? Pag kayo mag-accuse si Satan, naniwala, pero ganun pa rin ang buhay. Yung ginawa niya dati, ginawa niya ngayon. Totoo ba yung ligtas? Sabi ng lawyer natin, I sealed. Sabi ng Spirit, I am the witness, I sealed him or her nung siya ay naniwala. Sa panahon ng dispensation ng grace, hindi na yan matanggal. Ako may nalulungkot kasi ako'y nananahan. Dalawang klase ang feeling ng Holy Ghost .
grieve, or joyful. So, ang Holy Spirit na nanaan sa atin, dalawa. Masaya siya at may nalulungkot din siya. Dahil, una, masaya siya, sumunod ka sa Kanya, nasunod mo yung gusto ng Panginoon. Pero minsan, hindi mo nasunod, ang kalungkutan niya, hindi siya makalabas. Bakit? Sa panahon ng biyaya, sealed ka until the day of redemption. Kanya po, huwag niyong pabayaan na ang Holy Spirit ay lungkot na lungkot araw-araw. Alam niyo ba, masaya ang Holy Spirit ngayon. Bakit? Nandito kayo expose sa Bible, ang gusto ng Panginoon, ma-expose kayo sa salita niya, mag-encourage tayo one to another. So, gusto niya ng Panginoon yon, purity, hindi ibig sabihin nag-purity sa buhay mo, ay na-maintain mo yung salvation mo. Hindi po, kundi nag-yield ka lang sa gusto ng Diyos para siya ay ma-please araw-araw. At walang kapangyarihan ang tawag doon, ang kasalanan pag nasa langit ka na sa future. Kasi dadaling ka niya doon sa langit. From the power of sin, meron ang package na salvation sa future na matanggal tayo sa lupa dahil sa future, mawala na tayo dito sa earth. Doon sa langit, wala ng kasalanan. So, yun po. Makita natin yung word na justification sa general view. No? Hindi ibig sabihin na itong sanctification ay hindi ito patungkol sa penalty of sin. Kasi ang topic nating sanctification for the next month or mga ilang months later, 3 areas din yan. Pero i-apply natin sa 3 general term. Pag tayo ay napawalang sala, natanggal yung kasalanan natin, ang term niyan ay justification. Amen? Hindi na tayo makabayad sa ating penalty. Somebody paid, and that is Jesus Christ. Sabi na Bible, for the wages of sin is death. Sino nagbayad sa atin? But the gift of God is eternal life. So, sino ang nagbayad in behalf? Jesus Christ. He died on our behalf. So, every day, merong power ng kasalanan, pero God's sanctifying grace ay magsasabi sa iyong, malinis ka pa rin sa harapan niya. Amen? Marinis ka pa rin. Bakit? The sanctifying grace of God ay malinis ka pa rin dahil sa kanyang katawan, sa kanyang dugo. After all, marapture na tayo, or even our death, physical death, nasa langit na tayo, ang tawag doon, glorification. Kanya po, yun yung mga level of terms. Pero, hindi ibig sabihin na hindi na natin ma-apply yung sanctification sa past, present, and future. Meron pa rin yan na application. Gusto ko lang ilagay yung idea, ang related topic ng justification sa other terms. So, saan tayo naligtas? From the power of sin, from the penalty of sin, from the power of sin, and the presence of sin. Kaya yan po ang tinatawag na, yung blessing natin sa panahon na tayo ay napakay Kristo. Anong blessing natin? Tayo ay na pawalang sala. Justified, Romans 3:24, glorified, kompleto na, satisfied ng Panginoon sa atin, ascended tayo sa langit, Ephesians chapter 1:3, blessing yun, na nasa langit na tayo, blessed with all heavenly places in Christ. At Ephesians 2 verse number 5 and 6, then crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Then, sanctified. Yun yung sinabi ko sa inyo. Na ang salitang sanctified, hindi ibig sabihin na nagamit lang sa present. Yung word na sanctified yan, nagamit sa penalty. Na tayo ay na linis sa ating kasalanan, malinis na tayo sa harapan ng Diyos, at tayo tagalangit dahil malinis na linalang or creature tayo. Kaya past ang paggamit niyan sa sanctified. Then justified. Yun, isa sa mga ko lang yan, mga marami pang pwedeng ilagay dyan. Sample po lang yan na blessing nung ikaw ay napakay Kristo. Amen? Kung ikaw ay napakay Kristo, napasok ka sa isang secured na entity, which is the body of Christ, natanggal, bago kayo nilagay doon, simultaneously, wala kang kasalanan. Tanggal ang kasalanan mo. Amen? So ano ang justification? Taking away of sin. At number 2, the imputation of righteousness of Jesus Christ. So, makita natin doon, 3 area, i-define natin yung justification. Mayroon tayong view of dispensation. Pangatlo is the 2 aspect ng justification. Ang 2 aspect, tanggalin ang kadumihan natin at ipalit ang kalinisan ni Kristo. Amen? Ipinalit. Kaya, mga kayo po ba'y malinis na sa harapan ng Diyos? Hindi na kayo mga tuwiran para anong Tagalog na term gusto kong ibigkas, yung
magpalinis. Ano tawag doon? Bigas niya ba? Magmalinis. Ayan, no. Mag-explain para sa mata ng tao, talagang malinis siya, magmalinis, no? So, hindi na ganoon, hindi na tayo mga tuwiran pa ng daming katwiran. Sino ng katwiran natin? Si Kristo na. Amen? Sabi ng 1 Corinthians chapter 1:31, look at, kung hindi man 31 is 30, 1 Corinthians 1, verse 30, anong napasa atin? But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. So, sino ang napasa atin nung tayo ay naniwala sa Panginoon? Napasa atin ang katwiran na yon. At sino yon? Si Kristo Jesus mismo yon. So, tayo, ang aspeto ng justification, dalawa, tinanggal ang madumi, ipinalit ang kalinisan. Pero ang mga nakulong sa physical na kulungan, ipinalabas, na napawalang sala, nandun pa rin yung kadumihan sa isip. Amen? Pero tayo, wala na po yon ang nature natin. The old nature has gone. Amen? And the new nature ay nasa iyo na. So, praise God. Ano ang magiging impact sa buhay natin? Kung tayo ay malinis na sa harapan, ano ang gagawin natin? Romans chapter 6 verse 1. Romans chapter 6 verse 1. What shall we say then? Kung tayo na ay napasa atin ang kalinisan ng Diyos, shall we continue in sin? Yung ganina na mga nilista ko. Shall we continue again in that? No. God forbid. Na kung tayo man ay nakagawa ng bagay na dating nakalista doon sa ating nilista, kung kayo ay nagsasabing Kristiyano, born again, believer in Christ, saved, heaven-bound, at nasasabing ako na ay blessed with all blessing in heavenly places, kung kayo na ay sinabi mong Kristiyano, sabi niya, don't continue on those things na nalista. Amen? Paano, Pastor? Bang gagawa ako uli, Pastor? Then remind yourself the Bible. Amen? Remind. Kasi hindi nawala ang kaligtasan mo. Anong nawala? Yung Christian walk mo, Christian service mo. Amen? Nawala yung init, nawala yung service mo sa Panginoon, at ikaw na ngayon ay minsan, ang iyong time na binalikan mo yung bagay na dapat mong hindi magawa, ano mangyari? So, it is counted as loss in the judgment seat. So, it was in that hour, in that day, na ginamit mong oras na yon, ginawa mo, kung anong nigawa mo sa old nature ka pa, that day is a lost day. Hindi rewarding day doon sa langit. Amen? So, paano, Pastor? Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Let's repent. Amen? Let's change our ways. Gaya na ni Asa. Anong ginawa ni Asa, Kuya Joash? Even yung mother niya, sinabi niya, Mama, Sister Dena, sample na to. Parang aso mo, ginawa mo ng juice ba? Halimbawa lang to, Sister Dena. Kasi si Queen, tinanggalan yung idol, di ba? Yung mama, kung nag-aral di ba? Tinanggal yung idol ni mama niya. Mama, Queen ka naman. Pero marami kang idol. Alam mo yung iniidolo? Binibigyan ng pansin. Pagka umaga, sana yung cellphone ko? Sana yung mga bagay na unang inuuna. Di ba? Pagkay second na ang Diyos, idol mo na yon. Amen? Kung sino ang una mo, aside from Diyos, inuuna mo pa ang mga bagay aside from Diyos, ang mangyari yun, siya yung idol mo. So marami tayong idol sa ating puso. Amen? Tanggalin natin lahat yon. Di ba, no? Tingnan ko yung Diyos, no? Nung binasa mo, so tanggalin mo lahat ng idol, tanggalin lahat ng mga mapapalungkot sa Diyos. At sabi niya, inuuna mo yan, ako hindi. Yun ang dapat nating response kung tayo ay ligtas. Amen? Are we saved? Are we a believer of Christ? At the moment that we believe, righteous tayo, then tanggalin lahat ng makapaghadlang na malungkot ang Diyos. Amen? Let's continue serving God until tanggalin niya tayo sa lumundong ito. And be there always sa posisyon na ma-please ang Panginoon. Ama ng tahanan, bantayan niyo yung pamilya niyo. Ina ng tahanan, kabalikat kayo sa inyong husband. No? At mga anak, patuloy kayong magpasakop. No? Huwag kapag sinabing, Kuya Joboy, mag-bless ka. Talagang si Kuya Joboy or mga anak ko minsan, pagsabihan pa bago pa siya mag-act. Huwag nang ganon. Sino mga anak dito? Unahan nyo na si Papa at Mama.
Pag sinabing, Mama, ako na dyan, ako na maghugas. Oh. Mama, sa CR, Mama, wag ka dyan, ako na sa CR, ako na magpalinis dyan sa bowl. Oh, imagine mo na. Oh. Sabi ni Bel, Papa, ang daming aso, ako na magpakain lahat yan. 12 na tribes of dogs. Daming aso si Brother Birdie doon eh. Oh. Ano pang mga gawain doon? Si Chanel, no? Papa, ako na dyan, Papa. Marami ka ng pawis. Minsan, baka susumpong yung kan mo, likod na, ako na. O, di ba? Alam mo ganon? Huwag na kayong magpautos, Juboy. I mean, huwag na kayong magantay ng utos pala. Ikaw na ang manguna, Kuya JL. Ikaw na, uy. Hindi yung sisigaw pa si Mama, ano to? Maganon-ganon pa. Hindi na, Mama, huwag ka nang sisigaw. Ako nang bahala. O, ganon-ganon. Ubay na ako. Ganon yon. Ganon ang kung tanang application dito sa justification. Amen? So, ganon mga kapatid. Amen? Joy, mag-ubay. Amen? So, lahat tayo. Gagawa tayo kung anong dapat gagawin para ma-please ang ating Diyos na nag-justify sa atin. Amen? Nag-justify sa atin. So, wag magkaroon ng evil thoughts. At sinabing, pautang po. Sabi ni Sister Mercy, nangutang ka kapon, utang ka na naman ngayon. Paload ka, pa-Gcash ka. Oh, wag na ganoon, wag na magawa ng evil thoughts. Pag ano bang problema or interviewin mo muna, no? Wag ka magkaroon ng words na minsan baka ma-offend. Oh, so let our words be always with grace. May biyaya, may salt, may asin. Kasi ang ating buhay ay liwanag sa mundong ito. Amen? At liliwanag tayo habang tayo ay nasa lupa pa para tayo ay masaya ang ating Diyos na nagligtas sa atin. Let's pray. Father, thank you na kami po ay natanggal ang nature namin ng bilang makasalanan dahil nung naniwala kami na pawalang sala, ang Panginoong Hesus ang ginawa niyo pong bayad nito. Siya ang nag-suffer sa kasalanan in behalf sa amin. Siya ang nandoon sa krus ng Kalbaryo at na nabugbog, nasaksak, lahat ng mga bagay na ginawa niya, Lord, ay kasapatan nito. Ay, Ama, inayaan niyo po siya doon para kami po mga bilang manampalataya sa inyong anak na siya'y inalay nyo. You delivered him at the cross. He died, he buried, and the third day he rose again. Completed all the satisfactory work na diniman nyo para kami maging perfect. Siya na naging perfection sa amin. Siya na naging righteousness sa amin. Kami ay perfect na tao na. Kami na ay righteous na tao. Hindi dahil may ginawa kami. Hindi dahil may kaya pa kaming gagawin, kundi naniwala lang kami, Panginoong Ama. Lord, sana hindi madungisan yon ang pangalan nyo. Hindi madumihan sa aming mga manner bilang husband, bilang father, bilang employee, bilang businessman, bilang neighbor sa aming community, dito sa barangay, or sa aman kami dadalhin, Panginoon. Sana ang aming pananalita, aming desisyon, aming pananamit, Lord, sana ay maging pleasing sa inyong harapan. Bless our fellowship after the service. Bless the health of Sister Marilyn, favorable result, and upcoming lahat ng mga check-up ni Sister Maricel Gibara. At I know ang baby niya ay mahirap din sa part niya. Bless her with another baby one day with Brother Prince, sa kanyang husband. Tulungan niyo po ang kanyang family and even kay Sister Bell sa every check-up, inject or whatever it is, Lord, schooling ng mga colleges, students namin, Brother Jericho, at lahat ng mga students sa high school, elementary, even my children sa homeschool, be with our students, Lord, maging ilaw sila at maging liwanag sila kung saan man sila dadalhin and maging good example nawa sila, Lord. Ng aming topic namin ngayon ay justification. The two aspect is taking away of sin. Sana, Lord, ay ma-explain din nila at yung imputation of righteousness. Lord, sana, Lord, na kami ay tinawag na matuwid at saved. Sana, Lord, ang aming buhay bilang parent at ibilang wife. Sa mga wife dito, tulungan nyo sila na magdesisyon sila na maging akma at maging one mind sa kanilang husband. At sana maging happy sila patuloy na magsama. Bless nyo po ang bawat relationship dito sa church. Mga paghahanda namin for upcoming days or events this week. Lahat ng mga souls pa namin na makausap. Be with us, Lord. And even, Lord, sa mga everyday travel, whatever businesses, like business in Brother Ricky, traveling mercy sa mga transaction, safe travel sa mga client din namin, at lahat ng mga parents, loved ones,
even kay Sister Marilyn, yung loved ones sa Zambales, at lahat ng mga loved ones, Sister Den, yung father niya, at sa mga, doon sa mga Bulacan, sa San Rafael, Sister Cora, whoever pa, mga brethren pa namin, Brother Dante, pag-alaga ng manok, be with him, at Brother Parker sa kanyang pag-asikaso, sa kanyang mga whatever clients, whoever it is, or bless niyo po ang mga teachers, gamitin niyo ang mga skill nila, at ma-insert nila yung gospel sa mga bata, at ma-share din nila sa mga kasama nila, ng mga doon sa school, at sana mag-ilaw sila patuloy, Lord. And bless you po, Lord, ang family ko maging good example din dito sa church, at ang mga manner, mga decision-making namin, Lord, please give us wisdom. And Lord, kayo po ang magbigay ng safe travel going back our home. As we depart ways, punta kami sa aming sariling mga pamamahay, at bigyan kami ng good night rest, at magandang tulog, at makagising tomorrow, and be with all those brethren who are not with us, but still recovering, like Sister Bibbs, baby niya si Asil. Strength na din ni Brother Joey na walang tulog, na magbabantay sa mag-ina, and be with also sa mga brethren, Brother Alan, Sister Rochelle, magkaroon ng baby, Sister Emeline, at Brother Lawrence, na kanilang desire, magkaroon ng baby din. Itong dalawang couple na ito, sana ay magkaroon na sila ng baby, Panginoon. Bless, Panginoon, ang mga iba pang mga Bible study this week. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. And all these things we pray in Jesus' precious name. Amen. So